Litada. Ito natapos na niya kanina lang. Tapos dito sa loob sinisimulan na niya. Mapapasok yung tubig syempre pag abagat yung ulan, may hangin. Papasukin yan pag sliding. Pero pag ganun yung yung inaangat lang pero matibay naman yung housing niya, bakal. Ay, ayun, safe 'yon. Pa-slide lang na para makasagat. Morning mga kawini, at ito yung pagpapatuloy na trabaho nila kaya Carpenter 2 dito sa project sa harap ng bahay ni Gwen. At sasalikuin silang bibistay ng buhangin sa taas. Ayan, para sa pagpapalitada, para sa gagawing palitada. Ito natapos na niya kanina lang. Tapos dito sa loob sinisimulan na niya. Ayan, ito. Pinapaganda na yung loob. Tapos siguro dyan sa dito. Abangan natin mamaya kung anong susunod nila. Ayan. At tapos na silang magbistay. Abot na lang ni Edwin yung buhangin. Tapos na dito. Ayan, yung bintana. Nice na ni Carpenter 2. Tapos dito naman sa loob. Ayan, masyadong mainit sa labas. At yan ang muna update natin mga kabani. Balikan natin ulit siya mamaya. A few moments later. At ito na nga. Pupulidon nilang ito mamaya. Ayan. Pupulidon nilang mamaya. Pero ayos na yung forma nitong bintana. Ayan.
Ano lang to, kahit ganyan yung itsura ng bintana, pahaba. Ano lang yan yung tukab-tukab. Yan ang ano tawag namin dito. Yung inaangat lang yung bintana at ano siya, bakal yung sa gilid ng bintana. Tapos salamin. Para pag umulan, kahit nakabukas yung bintana ay hindi papasok yung tubig. Kaya yun ang naisip kong ilagay dyan. Kasi pag halimbawa sliding, mapapasok yung tubig. Siyempre pag halimbawa abagat yung ulan, may hangin, papasukin yan pag sliding. Pero pag ganun yung yung inaangat lang, pero matibay naman yung housing niya, bakal, ay ayun, safe yun. Yun ang naisip kong ilagay dyan dito sa mga bintanang to. Yan. At the same time, maliwanag siya. Kailangan kasi ng pag ganitong araw para hindi na mag-consume ng kuryente o ilaw. May ilaw naman dito eh. Yun na lang yung lights na nanggagaling sa labas, yung liwanag, yun ang papailaw dito sa loob. Ayan. Yung para yung dilim. Medyo mawala. Ayan. Yan ang purpose ng bintanang yan. Kaya ganyan ang itsura. Ayan. 3. Pag inangat yung bintana, papasok yung hangin. Kahit umulan, walang problema. Yung tubig, patak lang dun sa gilid. Kasi pwedeng konti lang yung angat para hindi pumasok yung ulan. Ayun. Yan ang purpose nito. Ayan. May naiwang halo dito. Ipipinish lang ito mamaya. Ayan. Yung nagawa nila Kuya Carpenter to ngayon ay yung palitada dun sa papasok sa first floor, hagdan, parting hagdan, yung sa gilid. Yun ang ginawa nila. Yan, bisitahan natin ulit. Yan, ito, finish na nila to, yung gagawa ng gate. Kahapon pa to eh, hindi finish. So okay na. At dito sa loob, ayan, paakyat, finish na din. Ayan. At dun sa labas, kasi yung bintana, labas at loob yung pagpalitada para maganda yung pagkagawa. Ayan, yan po yung nagawa nila ngayong umaga. At babalik sila mamaya. Ayan. Buti nga kahit mainit ay nagawa nila. Gawa ni Kuya Carpenter to. Ayan. At dito pa sa isa. Ayun. Ayan, patutuyin na lang yan. At kung sakaling merong budget na para sa bintana ay pasusukatan na yan. Matagal pa naman yon. Saka na lang. Ayan. At yan naman update natin mga gawin eh. Wala akong sombrero ngayon. Ayan. Hanggang sa muli. Ayan po at nagluluto ako ng ulam ngayon ni Kulin. Kasi pansamantala dito na muna si Kulin na tumutuloy kasi may sakit siya, kailangan niyang maasikaso. Na siya dito isang linggo, hindi na muna siya dun sa sa kilola niya, Mama Pina, kasi sabi ni Papa John niya dito na muna daw sa amin para hanggang sa gumaling siya. Inuubo siya eh.
At yung pagkain niya. Kasi, ayan palagi, gigising ng tanghali na. Parang na-dissolve na yung routine niya nung nagtatrabaho pa siyang panggabi. Doon sa yung trabaho niya, bookkeeping. Ngayon, wala na siyang trabaho at na-adapt pa rin niya yung ganung routine, sistema. Kaya, ayun, talagang pag ginigising namin siya para kumain. Kasi hindi pwedeng ganun palagi. Tulog ka lang ng tulog. Walang laman ng tiyan. Kaya dito naman na siya. Tilapia na hindi na ako nakapuntang palengke para ng berdura, yung mga gulay-gulay. Kaya ginawa ko na lang ay paksiw. Pero dahil hindi siya pwede na sa maasim, pero yung sangkap ng paksiw ay talagang misuka. Misuka yan. Linagyan ko ng konting asukal para mawala yung asim, maging sweet and sour na paksiw. Ayan, para pwede sa kanya. May kasi yan, may hyperacidity. Yan yung talagang sakit niya. Buti nga ngayon okay na siya, hindi na siya nagsusuka kagaya nung dati. Na overcome na niya yung yung hyperacidity niya. Na lang, ingat-ingat na lang. Ayan. Pwede na. Hindi na naalis na yung asim, napalitan ng tamis. Kaya pwede sa kanya. Ayan, special para kikulin. Kami wala pang ulam. Mamaya pa. Kasi pupunta kami palengke natin mama. Bibilin yung mga na bili kanina, kahapon, kagabi pala. Hindi kahapon, kagabi sa Boulevard. Mga alak, sigarilyo at iba pa para mapalitan. Ayun. At least meron na siyang ulam pag gising niya. Si Gwen pwede ring mag-ulam nito. Dalawa naman. May na naman si Colin sa ganito. Pero may ulam. At saka hindi maasim. Kaya magugustuhan niya to. Ayan. Okay, nasa all right to. Okay, at mamaya mag-ano na kami. I-prepare na kami para umalis. Ayan. Mas maganda yung may alam sa kusina. Kaya kahit anong pwedeng iulam, maluluto mo sa sarili mong diskarte, sarili mong timpla. Kasi yung mga ganyan, may talagang signature na lasa. Pero ako, iniiba ko yan. Depende sa kakain. Ayun, yan naman na. Update natin yun, karagdagang update dito sa channel ni Gwen. Maraming salamat po. A few moments later. Finish na po ni Kuya Carpenter to yung bintana. At abangan natin kung anong susunod niya. Mas maganda nila lakad mo nagbigyan kita ng pati. Kahit na lang parang gano'n na. So kahit na iyo masarap dito.
Benny at sa pagpapatuloy na patrabaho dito sa project sa harap ng bayan. Finish na nga ni Kuya Carpenter ko yung pintana at sa kasalikuyan ay may ginagawa sila. Ayan. At kinakat ni Edwin yung okay pa naman na plywood na ginamit na forma dyan sa project at may gagawin sila dyan. Ayan, tingnan natin sa loob kung anong ginagawa ni Kuya Carpenter to. Gagamit siya ng welding, yung power tools pang cut, cutting disc ang tawag naman, pang cut ng bakal. Tanbo. Ang ginagawa ito. Pintuan. Pa-slide doon sa baba. Para makasagad. Sasabit. Sabi. Pa-slide doon para sabit. At dito lang binuo ni Kuya Carpenter itong tubular na ginagawang pintuan dito sa part na to ng project sa ground floor. At pansamantagal ay yun yung plywood na ginamit sa forma, pero ayos pa naman yan. Pansamantagal yan na munang itatapal dyan sa may pintuan. Dalawa niyan. Dalawa, sa back to back. 199 na. Hindi may natira pang may okay pang plywood. Kasi hindi na bibili para ipantapal dyan sa may pintuan. Less na sa gagastusin. Si Ate Mauna yung dyan. Siya yung in charge dun sa gastos sa may pintuan. Ayan, para matakpan na daw yung marami safety na yung nasa loob. Walang paglalagyan ng mga gamit ay mayroon ng lock, ay lalak na. Ito tayo dito. Malikabok kasi yung sementong sumasabit sa may pintuan. Pag binubukas ay binabawasan niya para okay yung bukas, sara bukas nung pinto. Muna tayo kasi malikabok.
Alikabong mo. Galing ano, semento. Ayan, nakat na nga niya yung isang piraso ng plywood. Ayan. Magayon siya din, likod. Bago pa eh. Ayan, at kapag meron na tong taas na tong pintuan na dun sa harap ay pwede na gamitin yan kung anong gagawin dyan. Yan ang abangan natin mga kagwini. Bit nga. Bit nga. Sa likod kan, okay pa man. Makinis pa man ang likod. Sa baliktad. Yan. Yan. Ayan, recycle na lang yung ano gagawin para makabawas sa ano bibilin. Sayang naman kasi nitong ano plywood, ano pwede pa naman, saka ano makapal siya kumpara dun sa ordinaryong plywood, yung brown. Ayan. Ano naman yan, screw. Pinto na. Ada. Yan, talagang matutuloy na kung ano yung gagawin dito sa part na to ng underground first floor. Kasi may pintuan na eh.
Kandado lang kulang. Mas pintura. Okay na yan. Ayan. Pansamantagal. Ang importante may pintura. A few moments later. Tapos na nga nila Kuya Carpenter to yung isang buong araw. At nawawala si sushi. Hanapin ko. Nagawa nila yung pinto. Pinag-welding ko to. Naipakita ko naman. Tapos yung bintana. Ayos na yung dalawa. Yan, at ito. Meron siyang ilalagay dyan. Wala sa sushi. Tapos itong hagdan. Yan. Saan kaya sushi? Wala. Sari kaya. Wala. Naku. Wala si sushi. Wala. Wala yung asong makulit. Wala. Hindi nagpapakita yung asong makulit, oh. Naitim pa naman yung kulay. Magbaba na tayo. Wala si sushi. Nawawala. Yan naman ang update natin ngayon. Bago yun eh. Hanggang sa muli.